Okay, dito maglangan dirita sa Lamentation. Lamentation chapter 3. Book of Lamentation. Susunod na siya sa Jeremiah. Kay walay lain naglament kundi si Jeremiah ra gyud. Lamentation chapter 3 verse 21. Okay, akong iyon ang tanan sa pagbabarog. Okay, dungano ito sa pagbasa. Ready, go. This I recall to my mind, therefore have I hope. In Bisaya, ako nagibutang mag-Bisaya, pero nindot kay kuanon ba? Basahon. Pagbangutan, Kapitulo 3, versikulo 21. Okay, dungano ito sa babasa. Ready, go. Kini akong gihinumduman sa akong hunahuna, busa ako adunay paglaom. Let us pray. Amahan nga langit nun, dagang salamat Lord sa kabuntagon. Salamat Lord God sa protection nga manggihatag sa matag usa. Sa kasing-kasing sa matag usa Lord nga niari gid sa simbahan aron sa pag-worship da kanimo sa espiritu kamatuoran. Ug diri usab kanako Lord God, nga imo akong angayan Lord, ug bisan kaming tanan, pasayloa kami Lord sa among mga kalapasan gyud nga among nabuhat da kanimo. Please cleanse us Lord God by the precious blood of Christ karong buntaga Lord, aron sa among pagpaminaw sa imong pulong nga dili kami mabalda. Ug ang imong pulong gid Lord mao'y mawali karong buntaga Ginoo. Ug akong gihangyo Lord nga ikaw maka-empower kanako and ikaw pud makahatag og wisdom po ni Pastor Lord God sa pagwali didto sa danbantayan. Ug salamat kaayo Lord sa protection nga magihatag kanila pud Ginoo. Diri usab kanamo nga amo kang himayaon sa among kinabuhi karon Lord God pinaagi sa pagpaminaw sa imong pulong. And I pray Lord nga dili ako ang pulong karon mao'y mawali kundi imuha nga pure nga pulong Lord God. Ako itugyan tanan dia kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus nga mabugtong nga manluwas. Amen. Okay, manglingkod. Okay, giingon dia sa tong verse na to. Kini akong gihinumduman sa akong hunahuna, busa ako adunay paglaom. Giingon sa asa to nga kuan sa Bible nga mas naapay pag-asa or naapay paglaom ang buhi nga iro kaysa patay nga leon. So samtang naapa kay kinabuhi, so tanawa ko no naapa, nagpitik pa ba na inyong pulso diha? Naginhawa pa ba na inyong mga ilong diha? Or naglisngag pa ba inyong mga ilong? So nagpasabot, naapa kay kinabuhi, gingon diha, aduna pa kay paglaom gyud sa kinabuhi. So ang title sa atong mensahe karon, hope. Paglaom, title sa atong mensahe karon. So magpabilin ra ta diri sa Lamentations chapter 3. So hope. So unsa ang pag-spell ang hope? H O P and E. So mo na tong puntos karon. Sa H, healing. So kung naa kay paglaom, naay healing. Kung naa kay paglaom, naay optimism. So unsa na optimism? Paghunahuna nga positibo. Then letter P, perseverance. Unsa man ang perseverance sa Bisaya? Pagmadinasigon. And then E is encouragement. So kung naatay paglaom, naatay healing, di healing galing ha, kundi healing gyud diha sa Ginoo. Optimism, pangunahuna nga positibo. So giunsa na to pag kinabuhian ning kalibutanan, nagpositive bata or gamayng pislit, sidlit. Kaya nga naman, magsige tag reklamo sa atong kinabuhi. Nya wata ka baw para day mo grow ta, dapat di ay palisdan ta. Kay kanang kung magpadako bitaw lawas bitaw, may pudgaan na ang ilang kuanon. Kundi bugat yun, magabugat. Kaya naman, para mo dako ang muscle. So naisabo di ana day, nagkagisi ang imong muscle, unya musuden ang protein dayon, mo day mo dako ang lawas. Muna, optimism, dapat ang pangkuha na to sa atong panginabuhi na to is dapat positive ta. And then letter P, perseverance. And then letter E, dapat naa kay encouragement yun. Maka-encourage ka sa uban. So dirita sa verse 21, balik ko na kong basa. Sa letter H, healing. Verse 21, this I recall to my mind, therefore have I hope. Kay sa time ani nga si Jeremiah, ang naitabo ni Jeremiah, kuha na to kay iambak-ambak man tani kay para masud na to ang HOPE. Kay wala na nato nasunod siya. So magambak-ambak tani sa chapter 3 para masud na to. Healing. Verse 21. Kay sa kani nga time
si Jeremiah is naa na gyud siya sa deep sorrow. Naa siya sa suffering niya. Maliman ka, mabasahan na to unya nga naa siya sa dungeon. So kung mayon ka dungeon, is naa siya sa ilam ang iyang kuan dito lapok. Nya dire pader or mura ka na sulod sa kanang kung kisa nakasuway ninyo nga maghakot bitaw og tubig dito ilawom sa atabay. So dili gid dalim ang nahitabo ni Jeremiah. Unya mao niyang naingon sa verse 21 nga naka-recall din siya sa iyang kinabuhi dayon. Lord, lisod gi ko diri dapita. Bisan asa ko mulingi ang ako pang gihimutangan pa nako is lisod jud kayo. Nga nahumol na ko diri sa lapok ilawom sa dungeon pag yun niya gikalimtan pag ko sa mga tao. So pero sa verse 21, then I recall dayon. Ingon din si Jeremiah dayon. Then I recall. Tunga-tunga sa akong kalisod, sa akong suffering nako, nakahinumdom gid ko. Sa akong hunahuna gyud nga naa pagiday paglaom. Naa na bata sa parihan ni Jeremiah nga naa na ta sa dungeon sa atong kinabuhi. Makaingon ta nga gamay ko lang gyud pirma na lang gyud sa wati na lang gyud ni. Mamatay na jud ko. Pero sa kaning time ni Jeremiah, wa siya kay nakareklamo siya pero naka-recall gid siya. Kita makaunahuna bata og ampo sa dihang natay problema? Makaunahuna bata og maayo pa baka ako? Naa pa ba kay ni healing ang akong kinabuhi? Naa pa ba kay paglaom ang akong kinabuhi? And then sa verse 22, gingon diha, God's mercies never fail yun sa iyang kinabuhi. Kaya nga naman, niingon diri sa verse 22 ay, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Because, ang iyang gugma, because His compassions fail not. Wala gining lugak ang gugma sa Ginoo diri nato. Kaya kung nilugak pa na, ang atong mga ilong siguro, murag, kuha na lang ni, bahalag mura siya butoy, basta na ilang bangag. Kay ang compassion sa Ginoo wala gining fail sa atong kinabuhi. Nakapasalamat ba ta ana sa Ginoo? Nga ang healing nga gi-provide sa Ginoo dire nato nga maka-appreciate ta ba nga ang gugma gyud nimo Lord wa ginig fail sa akong kinabuhi. Bisan sa akong kalisod makahinumdum gid ko nga naay paglaom sa akong kinabuhi. Verse 23. They are new every morning. Or kanin moingon na pud ta, ay, buntag na pod, duty na pod, eskwela na pod, or mao ba na perminti sa atong baba na to, pero sa time ni Jeremiah, healing time ni niya. Naa ako sa kalisod, pero naapay paglaom. Naagin ning buntag sa ko ang alimpatakan, na naapagay paglaom sa kinabuhi. Because ang compassion sa Ginoo, og ang gugma sa Ginoo kay new every morning. Great is thy faithfulness. Faithful ang Ginoo sa atong kinabuhi. Nga wa ta nagsugo sa Ginoo, wa kita kapangutana gani kinsay mo pasaka sa adlaw, mo hipo sa adlaw para makatulog ta kay kung perminti na init na. Mga pagod na gyud ta karon. Sa verse 24. Gingon diri, the Lord is my portion, saith my soul. Therefore, will I hope in Him. Nganong wala tay paglaom, wala tay healing sa atong kaugalingon because ang atong portion, dakong portion sa atong kinabuhi kita. Dakong portion sa atong kinabuhi, panginabuhi dito sa gawas. Wa kita kaingon, Lord, ablihan ginako ay mong pulong kada buntag. Himuon akong habit kada buntag ang imong pulong before ko mobuhat sa bisan unsa nga akong buhaton, mubasa gid ko sa imong pulong gyud. Kay ikaw ang akong portion, dakong portion gyud sa akong kinabuhi. Kay ikaw ang akong paglaom. Ikaw ang naghatag og healing diri sa akong kinabuhi. Kay kung mapaabot lang kita diha sa Ginoo, naay gyud paglaom ug naay gyud salvation. Naay gid luwason gid ka sa Ginoo bisan unsa pa na problema sa imong kinabuhi karon. Naluwas man ganita. Nga imposible ta nga makaadto sa langit. Kaya nga ba di pastor gani, too good to be true gid nga makaadto ta sa langit. Kay walay tao nga gikan sa
Kalibutan ni adto sa langit niya nibalik nga testigo siya pero naay tagalangit nga niari sa kalibutan nga makaingon nga naay langit lagi. Makasigurado lagi ka kung imong tuhuan si Kristo sa imong ginabuhi. 25. The Lord is good unto them that wait for Him. Kung magpaabot lang kita diya sa Ginoo sa kita, Lord kanimo na akong pagampo, dapat naa ni dayon ha. Lord kanimo na akong pagampo, dapat humanagin ni. Tuma na ni daan. Kay kita di kita makapaabot diha sa Ginoo. And then to the soul that seeketh Him. Magsige tag request sa Ginoo pero wag kita nangita sa Ginoo. Unsa pagpangita sa Ginoo? Basa ang pulong niya. Tanawa ang iyang pulong, naa ba diha ang Ginoo. 26. It is good that a man should both hope and quietly wait for the salvation of the Lord. Kaya ngano, kita naglaom ta pero wa ta nagpaabot. Nagpaabot ta pero wa ta naglaom. Salig lang ayaw laom. Uy, di man na pwede. Musalig ta sa Ginoo ug mulaom ta diha sa Ginoo. Magpaabot ta diha sa Ginoo quietly. Kumusta man ang atong pagpaabot? Ang pinakalisod nga trabaho aning kalibutan na is ang pagpaabot baya. Samtang nagpaabot ta, nagpasalamat pa ta diha sa Ginoo? Or magsige tag murmur, nagsige tag panangil sa uban. Siya manggod mo na nainani ko. Kamusta man ang imong kaugalingon? Nag-wait patiently ba ka? Or quietly diha sa Ginoo? Kumusta man ang atong pagpaabot diha sa Ginoo? Di pa karon ang time dong. Huwat sa day. Kay murag sayo pa kay day. So wait patiently diha sa Ginoo ug maglaom kita diha sa Ginoo. Verse 27, it is good for a man that he bear the yoke in his youth. Nganong ang youth man gyud ang giingon diri because diha ang foundation gyud. Nga makakuan ta ba sa dihang batan-on pa ka unsa may focus nimo. Unya nako mukuan inigkakuan lang nako. Kanang hamtong-hamtong nako kanusa pa man ka mohabtong. Kanera bay hamtong nga bata-bataon gyapon. Or nay bata nga pero nindot nagpangunahon na. So samtang batan-on pa ang pulong sa Ginoo gikaon na nimo. Ayo literally kundi basaha gyud ang pulong sa Ginoo. Samtang bata pa sa damuhan magabulan dili. Kundi samtang bata pa or batan-on pa gyud ang imong hunahuna napundar na unta diha sa pulong sa Ginoo. Kumusta man yang people? Ang pulong ba sa Ginoo? Or samtang kamo mga kuana edad-edara na or dili edad-edaran kanang taas-taas na edad or kita. Kumusta man atong pagkayot na to? Nga naman kayo nga Lord, jesuda sa akong kinabuhi nga minyo na ko'y kamusta man na imong pagkayot nimo? Gusto ba ka mapasa na nimo dito sa imong mga anak? Or imo nang ipundar ang ilang kinabuhi samtang batanon pa sila para dili nila ma-experience ang imong na-experience. Pa-experience sila sa ilang kaugalingong experience pero dapat na ay pahimangno diya sa pulong sa Ginoo. Nga makaingon sa, ikaw, manggod pa, wako nimo tudloi sa una pa. Or makaingon, sakto gid ito giingon ni Papa day. Sakto gid ito giingon ni Mama day. Samtang batanon pa ko, mo na akong buhaton ay. Verse 28. He sitteth alone and keep it silent because he hath borne it upon him. Ang kanang mga balaod sa Ginoo. He putteth his mouth in the dust. If so be, there may be hope. Nga gibusala niyang kuan or nagkalisod siya sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pero gingon diri na may paglaom. Kaysa imong patsasagdan ang mga batan-on ron, inaikaabot sa panahon, napa na paglaom wala. Naagyapon. Kaya napay kinabuhi. Pero makuha nimo ba, samtang batanon pa na matuto na diha sa pulong sa Ginoo, doon nagkalisod siya, magreklamo mong gina. Kaya di man gina comfort. Di man kita ganahan, maglisod-lisod karon. Ganahan man kita, magayahay karon. Pero nagkaabot sa panahon, magkalisod na day. Pero kani, nagreklamo, put it his mouth in the dust. If so be, there may be hope.
He giveth his cheek to him that smiteth him. Asa ka na? He is filled full with reproach, kalisod. Samtang batanon pa, pero inikaabot sa panahon. For the Lord will not cast off forever. Naagid ang Ginoo pirmi. But though he caused grief, naay kalisod ang mga young people na matuto diha sa pulong sa Ginoo, yet will he have compassion according to the multitude of his mercy. Nagkalisod sila para nila nga makaingon sila nga din amang ginimaayo. Sige na lang ko kasab-an, pinagi sa pahimongnuan, pulong sa Ginoo, pero tanawa para sa imong kaayuhan day. Nagkasakit ka karon, pero naay healing ihatag ang Ginoo. Mo-endure ta with humility. Labi na kamo mga young people, endure with humility. Ayaw pag-ingon nga, kapuyaw sige na lang kasaba. Wala na lagi, kasaba cake na lang siguro ihatag na nako para malipay pa siguro ko. Pero may young people, pulong sa Ginoo ang isulti diha nimo. Gingon ganiya, nganong dili man mo ari sa simbahan sa Sunday school na to? Kay because sa sala. Nganong dili mo mag-ampo? Because sa sala. Ihatag sa Ginoo. I-confess da sa Ginoo atong mga sala para makaari ta sa simbahan. Ayaw dipinsae ang imong sala kundi ato ihatag diha sa Ginoo. Kaya ang compassion sa Ginoo nindot jugayo. Dili gid mo fail ang compassion diha sa Ginoo. Verse 33, for he that not afflict willingly, nor grieve the children of men. Ilisdan ka sa Ginoo kay para di ka makalimot sa Ginoo. Dingon si David bitaw, Lord, tagaay kog kalisod nga di ka pasanginlan sa mga tao. Nga dili ka tamayon sa mga tao sa akong kinabuhi. Apan ayaw po ko tagaay og kanindot sa kinabuhi nga malimtan ti ka sa akong kinabuhi. Kanang medyo-medyo lang ba? May numduman gyapon ti ka naka sa neutral nako. Kung mutaas na ka or mutubo na ka, mas taas pa ka sa imong problema, tagaan na pud ka sa Ginoo og dako nga problema na pud. Kay basin malimtan na sad kun nimo diha kay yahay na kay ka. So daas na pud ka. O tagaan na pud ka sa Ginoo og dako-dako nga problema na pud. Nga igo-igo nimo nga di ka kalimot sa Ginoo og dili mapasanginlan ang Ginoo sa imong kinabuhi. So yung people, kana nga level karon, lisudan pa kaana, basin gamay pa kay ka. Napaka sa level 2. Nya imong pahimangno sa imong parents nimo, pahimangno sa pulong sa Ginoo nimo, nasa level 5. So tupungin na pod or laboy na pod. Kay matingaan lang ka, magsige na lagi og simba lagi. Nagsige na lagi og basa sa pulong sa Ginoo lagi. Nagwali na lagi ko sa pulpit lagi. So mao na, yung people, o kitang tanan. Di taab na ng tanan. Kay problema na to, problema nimo, di pareha problema sa uban. Gitailor gyud na, gitahi gyud na, sama sa imong sinina ba, gitahi, fit gina nimo gyud. Di na nila kaya, pero kaya na nimo, grasya sa Ginoo. 34, to crush under his feet all the prisoners of the earth, to turn aside the right of a man before the face of the Most High, to bend or to subvert a man in his cause, the Lord approveth not. Di gid ka banggion sa Ginoo kun dili aprobado. Dili gid ka banggion kun di aprobado sa Ginoo. Kanang inatay-natal lang sa gamay kay murag maputol na siya. Wala hatag sa Ginoo diri nato. Verse 37, for is he that saith, and it cometh to pass when the Lord commanded it not. Digid mo na lang ang ginawa na kung di mo kaya. Out of the mouth of the Most High proceedeth not evil and good. Good ragin ang nasa Ginoo. Verse 39, wherefore that a living man complain, a man for the punishment of his sins. So makasala ka, makapili ka sa imong sala, pero di ka kapili sa consequence sa imong sala. Kaya ang Ginoo, faithful ang Ginoo, ang compassion sa Ginoo naa. So mo discipline ang Ginoo diri nato temporarily. Kana sakto ba to? Or temporary nga pagdisiplina ang Ginoo diri nato. But his compassion forever. Ang iyang compassion diri nato. Ay kabalaka,
kani nga problema nimo, kaya na nimo kay di siya mohatag og problema nga dili nimo kaya. Amen ba tana? Verse 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. Ingon si Jeremiah, ang healing na to, nag-experience tag kalisod sa atong kinabuhi, pero ang Ginoo dili siya mohatag og problema nga dili nato kaya. Unya, nihatag ang Ginoo nato tungod kay nakasala kita sa Ginoo. Pero nakahinumdum ko ang compassion sa Ginoo, wala gining fail. There are new every morning, yun. Great is thy faithfulness. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Kaya nakasala ta, let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. Wag itay lain, tawgon sa atong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud. Sa dihang moari ta simbahan, makaingon ta sakit ta nga naman na kay samad. Tambalan gina sa inyo, tahion gina laing samad na pod kay para masirado ang dako nga samad sa atong kinabuhi. So sa dihang okay kasakit, Lord, thank you. Concern giday kanako. Whom the Lord loveth, He chasteneth. So naay healing. Ang healing is dita makaingon nga comfortable ang healing. Para ma-heal ka dong, ari ka nga sitwasyon. Kay murag enjoy na kay kasi mong kinabuhi da nga way Ginoo. Kuna una buslutan sang ligid or basin sunod na matagak ra ang kuan ang helmet. Wata ka ba nga sa atong dan tikdulon kita sa Ginoo. If atong kasing-kasing makaingon ta nga dita makapasalamat gid sa Ginoo ba. Lord, thank you gid sa akong kinabuhi. Thank you gid nga naay pulong nimo nga magpahimangno diri nako permi nga unsa ka kaayo sa akong kinabuhi gid. Naay healing lagi. Naay healing. Gingon diri, God allows suffering, but He also brings renewal and growth sa atong kinabuhi. Naay renewal gyud kay ngano man atong kinabuhi hugaw na kayo. Perting hugawa na gyud. Mao na i-renew ta sa Ginoo ug naay pagtubo diha sa Ginoo. No matter how dark life seems, God's mercy is greater. Trusting in His faithfulness give us hope. Salig lang kita diha sa Ginoo kay naay lagi paglaom samtang nagsiga pa natong mga ilong. Letter O, optimism. So panghuna-huna nga positibo. Naay negative nga niabot nimo pero pag out na positive. Optimism, kung naa kay paglaom dapat naa kay panghuna-huna nga positibo. Verse 55, gingon ni Jeremiah diri, I called upon thy name, O Lord, out of the low dungeon. Ubos gyud nga dungeon. Kung makaingon kag dungeon, ngit-ngit. Kanan lang, Bartolina. Adto ka malibang, adto ka mangihi, adto ka mukaon. Unya, ngit-ngit pid unsa kanay sudaan na, no? Butikaw. Mo na hitabo diri nya kani nga time is may pudnaan ni sila metal gyud nya lapok na hinuon dito kung mag-uwan dito tanang tubig mo nang dungeon makuha na to ba. I called upon thy name, O Lord, out of the low dungeon. Unya unsay giingon sa Ginoo sa verse 56, thou hast heard my voice. Pinakaubos na hide not thine ear at my breathing, at my cry. Thou drawest near in the day that I called upon thee. Thou saidest, fear not. Nganong makaunahuna man taog positive? Because naay Ginoo. Naay Ginoo nga mo istorya nimo pinaagi sa iyang pulong. Pinaagi sa pagwali sa iyang pulong. Nya kani sa time ni Jeremiah is ni istorya gid ang Ginoo niya, fear not. Naa ka sa low dungeon, pero gipaminaw ti ka. 58, O Lord, thou hast pleaded the causes of my soul. Thou hast redeemed my life. Naa ako sa pinakaubos akong kinabuhi, Lord, pero imo kong giluwas. Kung naka-experience ta ni, pasalamat ta sa Ginoo na
Tagay himaya ang Ginoo. Verse 59, O Lord, thou hast seen my wrong. Naay sala si Jeremiah. Judge thou my cause. Ang ngayon na gyud tay judge si Jeremiah. Kang Ginoo, holy ang Ginoo. 60, thou hast seen all their vengeance and all their imaginations against me. Naa pa siya sa low dungeon, naa pa gid tawo nga nagunahuna og dili maayo niya. So grabe na gid ni, lamentation, naglament na gid siya. Thou hast heard the reproach, O Lord, and all the imagination against me, the lips of those that rose up against me, and their device against me, all the day. Behold, they're sitting down, and they're rising up. I am their music. Kuyawa, mura man ni si David po, no? Nga, siya ang sigisgot, siya ang kanta sa mga hubog. Pero kani diri, si Jeremiah, may ganit dili ni hubog ya. Budot sa ginang laban. Pero diri, ang nahitabo, mumata sila, ug ako ang ilang music. Music sa ilang paminaw, ang nahitabo nako nga naa ako sa low dungeon. Naa ako sa pinakaubos sa akong kinabuhi. Malipay sila. Nga ako nadaot akong kinabuhi. Naa ako'y kalisdanan sa akong kinabuhi. Kung mao na yung paminaw sa inyong kinabuhi karon, paminawan ni si Jeremiah. Sa verse 64, render unto them a recompense, O Lord, according to the work of their hands. Brag nagampo sila basli ko, Lord. Pero di ako mabawas. Ikaw raman, Lord. Because hingon na Ginoo, vengeance is mine. Dili kita muhatag og judgment nila apan ang Ginoo. Give them sorrow of heart, thy curse unto them. Persecute and destroy them in anger from under the heavens of the Lord. Positive. Positive pero na kadaotan. Pero makuha na to ba nga si Jeremiah is positive siya. Nga pagkatao. Nga naa siya sa pinakaubos sa iyang kinabuhi pero niingon ang Ginoo niya na himo siyang positive because the Lord said unto him, fear not. Negative kay ka Jeremiah pero naa man ko nimo. Kita sa tong kinabuhi perting negative gigida. Pasalamat lang kita nga naay ning dupa dito sa cross. Nga positive kaayo. Mutuo sa dili, pero kabaw ko mutuo ni. Makasala gyapon ni, pero positive ko. Maluwas ni mga tawhana. Believe lang kidaha kang Kristo, kayang Ginoo siya mobalos sa mga tao nga ning tamay diri nato. Nakaampo si Jeremiah na. So a plea for God's justice against enemies, the wicked will not go unpunished good, and God will bring deliverance sa katong mga tao nga naa diha sa Ginoo. So sa gingon diri, God is a righteous judge. He will not forsake His people forever. Mao na, be positive gyud. Nagkalisod ko karon, pero moabot gyud ang panahon nga tagaan ko og deliverance sa Ginoo. So mao nagiingon ni diri ni Jeremiah, thou drawest near in the day that I call upon thee, thou saidest, fear not. Kay Ginoo ra gyud may positive diri nato. Kay kung tao nga pagkatao nga tanawon ta nga pagkatao gyud, negative gyud ta. Pasalamat lang kita nga naay pulong sa Ginoo nga gihatag diri nato. Letter P, sa atong hope is perseverance. Pag minadasigon, madinasigon sa verse number 1. Watay laing book nga atong kanon kundi diri ra kita sa Lamentation. Mao na ni perseverance unsa nahitabo ni Jeremiah. Gibatbat ni Jeremiah diri sa verse number 1. I am the man that hath seen affliction by the rod of his wrath. Na-experience ni Jeremiah mismo ang affliction. He hath led me and brought me into the darkness, but not into light. So mo na na-experience ni Jeremiah nga sa kalisod nga iyang nahitabo niya, nag-persevere baka siya. Tanaw na to. Surely against me is he turned his hand against me all the day.
Makaingon gyud siya wala na gyud ang kamot sa Ginoo. Ngit-ngita na gyud diri oy. Ato kanon ba nga atong kaugalingon ni nga natabo na to, my flesh and my skin hath he made old. He hath broken my bones. Asa ka na? He hath builded against me and compassed me with a gall and travail. Kapaitan ba gyud? He hath set me in dark places as they that be dead of old. Mura naman kong patay daring dapita. Nag-persevere baka si Jeremiah, he hath hedged me about that I cannot get out. He hath made my chain heavy. Wala lang kay gilabay siya dito. Gibutang sa dungeon, ngit-ngit pa jugayo na pagyoy. Chain pagyud, bugat nga chain. Nya kana ra ba sa una butang chain then kana may bula. Amo tinuod ba kana? Magtinuod siguro na. Verse number 8, also when I cry and shout, he shouted out my prayer. Magampo to sa Ginoo, wa mo ginadungog. Gipa-experience sa dayta sa Ginoo day. Gibuyan sa ta sa Ginoo ba? Mutawag pa ba ka na siya nako ka? O magsalig ba ka ni siya sa iyang kaugalingon? Na verse number 9, he hath enclosed my ways with hewn stone. Asa ka na? Gisiradaan pa he hath made my paths crooked. Di pagid sayon-sayon ang iyang dalan. He was unto me as bear lying in wait. Asa ka na, uso. Nag-atang niya. Basta mo gawas, basta mo gimaw ni, gisi gining agtang ron. Niya as a lion in secret places. So naay hupo-hupo na nga mutukob niya. Kuyawan, experience sa Jeremiah, no? He hath turned aside my ways and pulled me in pieces. Gikunis-kunis na ko. He hath made me desolate. Biniyaan siya. Why gid tao nga, Jeremiah, kumusta naman ka diha? Buhay pa ba ka diha? Naginawa pa ba ka diha, Jeremiah? Maka-experience ta na ba nga, why maging provision ng Ginoo? Ngit-ngit man gid akong dalan. He hath bent his bow and set me as a mark for the arrow. Liman ka na, giinat ang bow niya, dira ka dunga niya, butang nag-apple dira sa, or siya mismo ang target. Targetunon. Mao na na-experience na Jeremiah. He had caused the arrows of quiver to enter into my reins. Nga muanhi gid sa akong mga organs gyud. Ninduot na gid sa bukog sa akong mga organs, ang mga arrows, ang mga kasakit. I was a derision, katawanan to all my people. Kaya diyang nagwali ko sa pulong sa Ginoo, di sila manoo. And their song all the day. Kanta na pod. He hath filled me with bitterness. He hath made me drunken with wormwood. Gingon dire ang wormwood is panyawan. Kung kisa nakatilaw namang panyawan, perting paitan ng panyawan. Mga kunay butang, di ba, para lutaso ng bata? He hath also broken my teeth. Agoy, wala para by dentist ani. With gravel stones. He hath covered me with ashes. Mao na nahitabo ni Jeremiah. Kita, kapigot nga gamay lang, reklamo na ta. Jeremiah ay, brog na magsiguro si katungod gyud ani. Nga mo reklamo gyud kay mao man na experience gyud niya. And thou hast removed my soul far off from peace. Wala gid kalinaw, napa sa kalisod, napa sa pinakaubos nga bahin sa yuta pagyud, wa pagay kalinaw pagyud. Bahala lagi magbagyo ang tibuok Pilipinas basta naa lang kay kalinaw. Pero wala siya kalinaw. Siya ra pagyud usa, way tao. Nganing amuma pagyud niya pagyud. And thou hast removed my soul far off from peace. I forgot prosperity. Wala nagyoy paglao maning dapita. Why Ginoo? Murag ang Ginoo gi-forsake nako sa Ginoo aning dapita. Nag-inom na ko anig, pait gyud, pinakapait. Pait na gyud nga kinabuhi. And I said, my strength and my hope is perished from the Lord. Wala nag-persevere sa kinabuhi, wala nagbinasigon sa kinabuhi si Jeremiah. Iyang gibatbat gyud nga nagreklamo gyud siya sa iyang kinabuhi gyud. Verse 19, remembering mine affliction and mine misery,
the wormwood and the gall. Ang kapaitan sa akong kinabuhi og pait pa gyud, pinakapait na gyud ng kinabuhi. My soul hath them still in remembrance and is humbled in me. Bari nakaingon sa verse 21 dayon. This I recall to my mind. Sa atong verse na to, therefore I have hope. Gibatbat sa niya tanan, pero nag-persevere siya. Na ay perseverance, kay kung wala siya perseverance, di na ako mo ginawa eh. Anin dapitoy. Pero iya giingon diri, iyang gi-humble down iyang kaugalingon. Tinuod, pait ni diri. Tinuod na ako sa kalisod. Ngit-ngit diri, wa ko'y makita, way mga tao nga ning ara nako, wala ni kumusta nako. Ako ma-feel is mura ko targetanan sa bow and arrow diri. Pero akong gi-humble down akong kagalingon. Akong gi-persevere ang akong kagalingon. Nga akong dasigon akong kagalingon kay naay tao, naay Ginoo sa langit nga ning hatag diri nako nga fear not. Ayaw kahadlok. Gipa-experience ti ka na because the more ka muwali sa imong na-experience. So naka-experience na karon og kalisod pareha ni Jeremiah. Ang giingon ra gyud ni Jeremiah diri, nakainomdom siya og iyang gi-humble down iyang kaugalingon gyud. Nim persevere siya. Naa siya perseverance nga mo endure hardness in life because naa siya Ginoo sa iyang kinabuhi. Kabalo siya kinsa iyang gialagaran sa iyang kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo mayusama sa usa ka kayo diri sa akong kasing-kasing. Bisan saon ako og paong, di gyud siya mapaong kay nagkayo na gyud siya sa akong kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nga imong basahon matag buntag or matag adlaw or sa pulong nga madungga nato diri sa pulpit, di gyud mahimong kawang sa atong kinabuhi gyud. Kay pasalamat nga naay bala ang espiritu nga magpahinomdom diri nato. Morning nga pulong ni moron. Morning verse ni moron para di ka magreklamo sa imong kinabuhi. Nga makaingon ka naa pagipaglaom sa akong kinabuhi. So suffering is real and sometimes feels unbearable. Dili na to kaya, makaingon dili na gyud nako kaya, Lord. Nakaingon si Jeremiah, di na ako kaya. Pero naama siya perseverance. Madanasigon siya kay naa siya paglaom. Kay ang iyang paglaom ang Ginoo. Di na to kaya, maka-feel ta ba nga di gini na ako kaya da. But it is not the end of the story. Kay wa ka nag-inusara. Napay chapter 2 nga problem. So chapter 2 di ay gisolusyonan na day sa Ginoo ang imong problema. Kay nga naman nakahinomdom ka samtang buhi ang usa ka tawo naay gid paglaom. Mao na sa diha naka-experience si Jeremiah aning kalisod, naa siya ika-encourage sa letter A na to sa mga tao. So encouragement sa dihang natay paglaom ug ang Ginoo ang atong paglaom naata maka-encourage ta sa uban. Sa verse 40, let us search and try our ways and turn again to the Lord. So, gi-encourage niya mga tao na atay mga sala. Kay naka-experience man ko, unsa kapait ang kinabuhi. Pero naaman ang Ginoo, mao na maka-encourage ko ninyo nga i-search na to ang atong mga dalan o ang atong balikon diha, balik ta diha sa Ginoo. Let us lift up our heart with our hands unto God in the heavens. So, iyang gidasig nga mo repent na lagi ta. Repent. We have transgressed and have rebelled. Thou hast not pardoned. Nganong wa man ka na pardon because wa ka ni repent. Wa ta ning duol diha sa Ginoo, sa gi-encourage ni Jeremiah because naa siya paglaom. Thou hast covered with anger and persecuted us. Thou hast slain, thou hast not pitied. Thou hast covered thyself with a cloud, that our prayer should not pass through. Tungod sa atong sala, mao na gi-encourage ta mo, repent kita,
diha sa Ginoo. Verse 45, Thou hast made us as the obscuring and refuse in the midst of the people. Murata gipanglabay na lang ba? Walay bili. Because, wa tanin duol diha sa Ginoo. Muna encouragean mo, all our enemies have opened their mouths against us. Muna mo repent sa Ginoo. Fear and snare is come upon us. Desolation and destruction gyud ang atong kapadulngan. Maka-encourage na gyud si Jeremiah ni kay na-experience naman niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Nakaangko na siya og paglaom. Mine eye run it down with rivers of water for the destruction of the daughter of my people. Nakita nako nga alaot gyud, distraction gyud. Nya liman kani ang iyang luha sama sa rivers of water. 49, mine eye trickleth down and cease it not without any intermission. Kuyawa, no? Nagsigig hilak si Jeremiah. Persevere si Jeremiah. Na-experience ni Jeremiah mo, nag-encourage niya. Nga naay lagi paglaom, mo repent lang kita diha sa Ginoo, gi-encourage niya. Till the Lord looked down and behold from heaven. Mo repent diha sa Ginoo, mine eye affected mine heart because of all the daughters of my city. Mine enemies chase me sore like a bird without cause. Kuyawa na ni, no? Naka-experience na ba tani? They have cut off my life in the dungeon and cast a stone upon me. Na-experience niya. Mo na maka-encourage siya. Nin-persevere man siya, mo na maka-encourage siya sa mga tao dito sa Jerusalem. Waters flowed over mine head. Then I said, I am cut off. Nakareklamo ko sa una. Pero nag-persevere ko. Nga ang paglaom, wala diri nako. Samtang na ako'y kinabuhi, ang paglaom na agad sa Ginoo. Nga makarecall, ningon si Jeremiah, na-recall gid niya ang Ginoo, ang iyang kinabuhi. In suffering, we should confess our sins gid diha sa Ginoo. Cry out to God and trust Him to bring restoration gyud. Kay samtang naa pa tay kinabuhi gyud, naay gid paglaom, naay healing, naay optimism, naay perseverance, ug dapat mo encourage ta dito sa uban. Kay ato na na-experience ang paglaom diha sa Ginoo. Ngano naka-encourage si Jeremiah because ang experience niya lagi nakareklamo ko ato pero niingon na Ginoo diri nako nga fear not. Kaya naa ka sa akong kamot. Nakig-uban ko nimo Jeremiah. Kung kita parehatan ni Jeremiah nga nag-experience na pero I think wala man siguro ron. Kay gamayng dungeon sa atong kinabuhi, murag little dungeon lang or wala pa gid murag entrance pa lang sa dungeon siguro reklamo na ta. Pero si Jeremiah dito gyud kinailawman gyud sa dungeon. Nga ang iyang kinabuhi makaingon ta nga suffering gyud, affliction gyud, unbearable gyud nga panghitabo. Pero nakaingon siya, I recall. Sa verse 21 gyud, I recall to my mind, therefore have I hope. Na-conclude gyud niya. Therefore I conclude na ay gipaglaom because ang Ginoo naa diri nako. So conclusions na to, hope anchored in God's faithfulness. Ang atong gipaglaom naara gyud sa Ginoo gyud. Moingon ta aning kalibutan way paglaom aning kalibutan. Kay ganing kalibutan di gini sa padulong sa pagkanindot. Padulong gini sa pagka-down gyud. Kaduha, life is filled with suffering, but God's mercy is new every morning. Natay kalisdanan ning kinibuhia, pero ang mercy sa Ginoo, morinyo ginaziya. Kada buntag. Labi na atong basahon ang iyang pulong. Data maka-appreciate sa iyang pulong, Lord, ikaw gid tag-iya sa akong kinabuhi, kay kabaw gid ka unsa instruction ron adlaw. Nganong atong kinabuhi suffering gyud because wala na to gi-experience ang mercy sa Ginoo, ang iyang pulong matag buntag o matag adlaw sa diyang naisimbahon, manimba ta bis magalipay ta
nga maminaw sa pulong sa Ginoo, mag-suffer man tayo noon ta. Nga naman, because gipili na to ang sala. Nga no, hinoon di ta mo anhi sa simbahan because gipili na to ang sala. Nga hindi man ta makaampo diya sa Ginoo because gipili na to ang sala. Dapat pilion na to ang kaning mercy sa Ginoo kay Mourinho gini every morning. Sunod, even when we can't see the way out, we can trust His faithfulness. Dungeon ang gito, napag-chain pagyod. Way tao, nga ni atiman niya, nasa sa kalisdanan pero nakaunahuna pagid siya, naka-humble down pagid siya sa iyang kaugalingon. Nga naka-remember din siya, nga naay paglaom. So last, hold on to hope. God is working even in your darkest moments. So, ang sovereignty sa Ginoo, ato gid ma-experience sa dihang naay suffering, naay affliction sa atong kinabuhi. So ato iyahat sa Ginoo kung natay problema. Kung ikaw sigurado gid ka nga luwas juga, I think so. Kay ikaw ra man makaingon na maka-experience ka nga naagid ko sa akong darkest moment kinako. Napay laom. Samtang naglisngag pa niatong mga ilong. Game pasayas gid ba? Napagi paglaom. So amen. So hope ato i-anchor diya sa Ginoo. Let us pray. Amahan nga langit nun, daghang salamat Lord sa imong pulong. Salamat Ginoo sa experience nimo Lord nga imong gihatag diri matag usa. Daghang salamat Lord sa imong pulong nga naghatag namog paglaom gyud. Nga sa darkest hour ni Jeremiah Lord nga nakahinumdum pagid siya. Diya kanimo o ikaw nakatawag kaniya Lord. I pray Lord nga matag usa diri kanamo nga naka-experience gyud sa darkest moment na mo Lord God. Pero daghang salamat kayo Lord nga ikaw nakamit diri kanamo. Nga bisan kami dili kami angayan nga makaangkon sa kaluwasan Lord nga imong gihatag. Pero ikaw nakahatag sa imong kinabuhi. Salamat Lord Jesus Christ sa pagdupa sa cross para sa mga kalapasan na kami makaara puhon sa imong gingharian Lord. Dahan salamat sa mga problema. Dahan salamat Lord sa mga affliction sa imong kinabuhi. Itungod niya na experience na mo Lord ang imong mercy. Labi na gid Lord ang imong gugma. Na dili na mo ma-deny gyud sa imong kinabuhi. Dahan salamat Lord sa mga member nga naa karon nga naminaw sa imong pulong. O salamat pod Lord sa paggamit diri usab kanako na mawali imong pulong. Naot Lord God nga dili mahimong kawang gyud ang imong pulong sa matag usa nga kasing-kasing karong kabuntagon Ginoo. Ug Lord sa mga problema sa mong kinabuhi or sa mga panghitabo sa mong kinabuhi nga naka-experience kami og haruhay nga tagay kami kasing-kasing gyud nga mapasalamaton diya kanimo. Nga sa pag-ari sa mga member karon matag usa diri kanamo sa altar nga imong pulong Lord God nga mong pasalamatan gyud ug ang indwelling sa Holy Spirit nga magpa-remind kanamo always Lord God nga unsa ka kaayo gid sa mong kinabuhi. Amo itugyan tanan da kanimo in Jesus name we pray. Amen.